TCL 55 inches. Ang problema niya, ito, power on natin ha. Okay. Yun. Napansin nyo, yung kulay ng picture ay maputla. Oh. Okay, imbis na red yan, light blue. Ayan, nakita nyo maputla. Diba? Ayan o. Putla siya. Kumbaga parang white picture. Ayan, naka white picture siya. 55 inches. Kita nyo, diba? Tignan natin yung pinaka home nya ha. Paglabas. Ayan, kita nyo. Supposed to be yung Netflix niyan black tapos kulay red. Tapos ito rin TCL red din yon. So parang nakukulangan sa red, no? Red, parang ang kulay niya lang light blue. Ayan, mapansin nyo, naputla siya. So alam nyo na kung anong nawawala dyan. Okay, tingnan nyo yung YouTube niyan dapat. Hindi pala na dyan. Store mode. Okay. Yan, kita nyo yung YouTube nya. Dapat yan, kulay pula. Okay. So yan ang ating ayusin. Okay, yan. Ayan yung kanyang model 55P8SUS. So tayo pa lang ang unang bubukas ito. Ayan o. Yung kanyang warranty seal ay hindi pa void. Okay, bali ang next na gagawin natin ay mag-isolate tayo. So ang ginawa ko, naghang ako rito ng flex, no, yung ribbon. Papunta yan dito sa may right side natin kapag nakataob. So yan, mayroon na siya, naka-plug in na yan. Pa-power on natin, tapos iaangat ko. Titignan natin kung anong lalabas sa screen. Power on ko, mawala yung indicator light na puti. Tanggalin ko muna ito para hindi sumabit. Iangat natin. Okay, nung inangat ko, so ganun pa rin yung kulay, no? Maputla pa rin sa may kaliwa. Okay, so ang gagawin natin sunod dyan, yung kabilang side naman. So negative, no? Negative tayo muna dyan. So unplug muna natin. Okay, tapos babalik ko na lang yung kabila naman. Okay, balik tayo. So ito naman yung hinang natin. Dito naman sa left side, no? Plug in na yan. Power on ko ulit. Tanggalin natin para hindi sumabit. Tapos iangat natin. Ngayon, ganun pa rin ang kulay. So kapag ganyang mga problema, okay, all black dito sa kaliwa. All black. Kapag ganyan problema, ibig sabihin yan, walang problema yung ating pinakasalamin, no? Ang ibig sabihin yan ay missing voltage, no? May missing voltage na pumapasok sa ating panel. Ganyan. Usually kapag mga white screen o mga white image, ang missing dyan ay ang kanyang Bcom. So magkitest tayo ngayon dyan kung ano yung mga problema dyan na nawawala sa kanyang T-con, no? Bcom. Okay, balik tayo. Bali ito, naka-plug in na yung unit na yan, naka-power on na din. Mag-board test tayo. So check natin sa board yung mga essential voltage, no? Yung mga kailangan ng ating panel. For example, itong ating ito, naka-ground tayo sa sa body. Tingnan natin yung 3.3 kung present. Okay, present yung 3.3. Yung mga test point yan, ito VGH. Okay, meron siyang 24.91, medyo mababa lang, no? Pero sa ganitong design, normal lang yan. Yung kanyang VGL, test point natin, negative 10. And then yung kanyang BSS, negative 8. Ang ABDD,
15. Okay. So makikita niya naman halos present naman lahat ng mga voltage niya, no. So ibig sabihin wala talaga sa board yan ang sira. Okay. So talagang ang supply niyan, kasi hindi natin makita kasi dito yung pinaka beacon niya, no. Hindi ko mahanap eh. Ito, what's this? 1.8. Kasi wala siyang details dito ng mismong beacon, pero meron niyang ibang code yan. Pero yun yung pinaka beacon natin. So kung hindi mo siya masundan dyan, pupuntahan mo siya dito sa mismong top board. Okay. Ito yung pinaka beacon yan. Itong mga SMD capacitor na to. Yan. Mostly yan sa mga kopya na, sa mga source code, may kita niyo yan. Ito. Kita ba yan? Ito. Ayan. Ito. Tagi-isang kopya meron yan. So check natin dito sa may ano niya, ha. Sa may SMD capacitor, no. Ang nababasa lang natin is yan, no. 0.9. So napakababa, no. Di siya may papasok. Yan. So may ano. Zero na siya, no. Yan. Ibig sabihin wala siyang pumapasok diyan na voltahe, no. So ang gagawin natin ngayon diyan, next natin ang gagawin ay patayin na natin yung unit. Ito yung unit. Tapos mag-check tayo ng mga shorted na ano, SMD capacitor. Kasi sa mga na-encounter ko, talagang ano yan, shorted ang ano yan. Yan, naka ano tayo, naka buzzer mode. Hanap tayo ngayon ng shorted, no. Unang test natin tong SMD capacitor na to, no. Tingnan natin kung shorted to. Yan, kung mapansin nyo, shorted, no. Itong katabi ano niya, ganon din. Okay. Sigurado, ganon din yung iba dyan. Ibang mga ano yan. Oh. This one. Yan. So yan, sigurado yan hanggang dulo. Kasi nakaparallel yan. Hindi yan naka-series. Sa kabilang side, check natin. Ito. Nako, kabilaan. Kabila ito. Nako. So kabilaan yan, sigurado yan. Kabilaan, ang problema niya, kaya totally siya na white, no? Kung negative picture. Nakukulangan siya ng beacon na voltage. Nakaparallel yung mga ano na yan, mga SMD capacitor na yan. So ang gagawin natin dyan, iisa-isahin natin dyan. Talagang tsatsagain mo yan. Swerte mo kung matumbok mo agad yung shorted doon, yung mismong shorted. Pero minsan nandun pa sa kaduluduluhan, kung minalas-malas ka, nandun sa kaduluduluhan yung shorted, no. Pero ako nakatry na ako nyan, one time lang eh. Ito namang kabilaan. So ang gagawin natin, ihahang natin lahat ng mga SMD capacitor na yan, isa-isa. Tapos mag-check tayo kung shorted pa din. Okay? So babalikan ko kayo tapos kung ma-check. Okay, bali ginabi na tayo ngayon, no? Kasi pahinto-hinto yung ating repair. So kanina nung chinek ko lahat yan, yung kanyang beacon, ang beacon niyan ay lahat shorted, no, yung SMD capacitor niya. Pero hindi ibig sabihin ay shorted ang SMD capacitor niya, is shorted na lahat yon. Ang naging problema sa kanya ay yung kanyang linya, no. Nawalan siya ng supply na 7 volts. Ito papakita ko sa inyo. Ilawan muna natin. Bali left and right to, kasi sinuyod ko lahat yung kanyang beacon connection eh. Kasi kada isang kopyan ito, yan.
Kada isang cup niyan, meron niyang beacon na lines papasok sa LCD natin, no? So, left and right, meron siyang shortage, no? Isa-isa ko hanggang sa naubos ko na lahat yan, kung ilan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bali 14. 14 na SMD capacitor ang naubos natin. Ando doon pa rin yung kanyang shorted, no, sa kanyang beacon lines. So ang ginawa ko, ito tinakpan ko na to kasi dito ako nag-supply ng ano. Ang ginawa ko ngayon, kumuha ko ng buck converter, no. Sinupplyan ko yung aking buck converter ng 12 volts, tapos nag-out ako ng 7.2. Ayan, kung makikita nyo naman 7.2. Tapos sinupplyan ko yung kanyang out doon sa linya ng beacon papasok sa kanyang LCD o sa kanyang panel. So makikita nyo naman yung monitor, ayan 7.2. Okay, tapos check natin yung ating video, no. Check natin yung video natin kung normal na. Medyo mabigat lang to pero teka lang, baba ko muna saglit ha. Okay, ayan, inangat ko na. So ayan, kita nyo mga kasamahan, kita nyo, pulang-pula na, lo, lumabas na yung kanyang pinaka-red, no. Ayan, lumabas na yung blue nya, yung red nya, ang ganda na. So walang walang kabahid-bahid ng ano yan, ng pagka-negative na picture. So ang nangyari sa kanya, nung tinanggalan ko siya ng lahat ng SMD capacitor papunta sa may kanyang panel, kasi walang supply ang nangyari sa kanya, shorted pa rin. So ang ginawa ko, sinupplyan ko siya. Nung sinupplyan ko siya ng ganun, nag-steady na. Ayan. 7.2. Gumamit ako ng buck converter, meron yung monitor. Okay, ito, final test tayo. So ayan, naka-plug in na yung unit. So power na natin sa remote. Okay, lumabas na yung kanyang TCL, no. Pula na. Ayan, no, kung mapapansin nyo, red na siya. Ayan, i-focus ko. Ayan, red na siya. Okay, hindi siya katulad nung nakaraan. Tapos ito, black na rin yung background ng TCL. Before kasi, ang background niyan white. Tapos ito, parang light green. So ayan na. Antayin natin mag-open yung kanyang menu. So ito meron akong aayusin pa dito, yan, parang ano yan, pero wala problema dyan. So home natin, yan, home natin. So okay, kita nyo. So ayusin na lang natin yung timpla ng picture, no, kasi nasobrahan naman siya sa sa color. Pero okay na yan, kita nyo naman. Yan. So muna natin picture, adjust lang natin. Doon lang tayo sa may advance brightness. Ayun, babaan natin yung contrast kasi masyado siyang babaan natin yung black level dynamic off. Okay, so kita nyo na, ang ganda na nyan. Play tayo ng YouTube. O yan, pulang-pula, pulang-pula. Alisin na lang natin to kasi nasa to nagbukas ako kanina ng service mode. Chinek ko yung mga niya. So buksan natin yung ating YouTube account. Halos kasi yung bilis ko yung player speed. Bakit ko yung mga
Yan, play natin para hindi tayo ma-copyright. Ang CDO Crispy Burger, may sarap. Okay. Kita nyo ang ganda ng picture. Pinag-crispy. Ang crispy na burger. Okay. So, ayan na. Okay, meron tayo ditong isang unit na yan. Matipipag yung test, TCM. Okay. Fast forward natin para maganda yung picture. Okay, di ba? Oh. So, ang ganda na lang, no? So, ang ginawa natin dyan, bali nag-short lahat yung kanyang mga, yung mga lines ng kanyang Bicom, no? So, ang ginawa natin, inisa-isa natin. Hanggang sa naubusan natin yung SMD capacitor, shorted pa rin. So, ang ginawa ko, mayroon akong tinanggal dalawa na diode dun sa may, hindi ko na napakita pala sa inyo, no? Diode dun sa may right ng top board. Mapapansin nyo yun. Hahanapin ko lang sa sunod at gagawin ko lang ano yun. May tinanggal ako doon, parang 8 paa yun. Shorted yun, tinanggal ko. Tapos tinanggal ko lahat ng kanyang SMD capacitor. Pero hindi naman pa rin na-solve yun. So, sinuplayan ko siya ng ano ngayon, ng external na Bicom, no? 7 volts. Gumamit ako ng buck converter. Ayan. Ayan, balik ko sa menu. Ayan. Ayan, okay na. Balik sa normal. Walang tama ang panel. Okay, walang tamang panel. Talagang Bicom lang talagang missing sa kanyang voltage. Okay? Okay, balik na yun. Ang ganyan na lang guys. This is Makoy Tech PH. Alright.